Eto guys, latest news tayo ngayon sa ICC na kung saan nandun si Attorney Nicholas Koopman, no? So ngayon guys ay talagang binabash ngayon si Attorney Koopman dahil nga sa pagkatalo ng kanilang apela sa pansamantalang pagraya ni Tatay Digong dito sa ICC. Dahil dito ay etong si Attorney Koopman ay talagang mukhang nabash talaga ng ilan sa mga supporter ni Tatay Digong na si Attorney Koopman nga daw ay isang sa tingin nyo, isang mahinang abogado. So sa tingin nyo kaya guys, isang mahinang abogado ito si Attorney Koopman dahil hindi niya naipanalo yung mismong laban nila ng pansamantalang paglaya ni Tatay Digong dyan sa ICC. So basahin natin ngayon yung bagong balita, latest news, hindi pa tapos ang laban. Yan ang sabi dito ni Attorney Koopman, no? So ayon dito, pinuna ni Attorney Nicholas Koopman ang mga kritiko, yan, mga nagmabas sa kanya, na nagsasabing nabigo siya matapos magdesisyon ang appeals chamber ng ICC na ibasura ang hearing na interim release ni dating Pangulong Duterte. Diyan na si Attorney Koopman kumbaga nabash, no? Nabash na negative siya sa mga tao dahil nabigo nga daw di umano siya na ipagtanggol at ipanalo itong laban ni Tatay Digong upang makalaya. Ano kayang magiging sagot dito? No? Aray ko! Ni Attorney Koopman. So eto, aniya, sabi dito ni Attorney Koopman, wala pang nakakalaya sa hukuman ng ICC sa mga kasong crimes against humanity. At kung napagbigyan man ang apela sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulo ay iyon ay ituturing na isang milagro o miracle. So, totoo naman talaga guys yung sinasabi ni Attorney Koopman na sa kasaysayan ng ICC pagdating sa kaso ng pagdating sa kaso ng crimes against humanity ay wala pa talagang nananalo dyan na makalaya ng pansamantala. Dahil yan ay mabigat talagang kaso. Aray ko! Mabigat na kaso to guys na imposible talagang pagbigyan ng ICC kasi kung may mapagbibigyan sana noon pa may mga nabalitaan na sana tayo na mga hinatulan o dinala dito sa ICC na nakalaya same sa kaso ni Tatay Digong. So ngayon guys, yung sinasabi na miracle ni Attorney Koopman ay talagang putok sa buwan talaga yan na gawin ng ICC lalo na dito kay Tatay Digong. Iginiit ng abogado na bagamat mahirap ang pagkakataon, hindi ito nangangahulugan na walang tsansa ang kampo ni FPRRD sa hinaharap na matagumpay at maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. So umaasa pa din talaga at hindi nawawalan ng pag-asa itong si Attorney Koopman na maibalik niya ang kanyang kliyente, si Tatay Digong sa bansang kanyang sinilangan, no? Hindi pa din nawawalan ng pag-asa si Attorney Koopman na may panalo niya itong laban, no? Hindi man ngayon, baka sa susunod na mga hearing o sa susunod na kanilang mga apela ay baka sakaring magka-miracle at itong si Tatay Digong ay mapalaya ng pansamantala o baka nga tuluyan ng mapalaya. So eto guys, malaking talaga to kay Attorney Koopman, matinding hamon to sa kanya, no? Kasi isipin nyo, etong ginawa niya ay halos kabiguan na din naman talaga. Na kung iisipin natin malaki ang magiging negatibong epekto nito sa trabaho ni Attorney Koopman, lalo na pagdating sa kanyang propesyon bilang abogado. Kasi kapag nakita ng mga ibang kliyente na hindi pa kaya niyang ipanalo ito si Tatay Digong, si dating Pangulong Duterte dito sa ICC, baka wala nang kumuha sa kanya. Aray ko! Baka hindi na siya kuhanin ng iba pang mga foreigner na mag-aabogado sa kanila. Posible yan. So, iginit nga ng abogado na to
na talagang mahirap talaga yung pagkakataon. So, tignan natin ang sinasabi ng mga netizen dito. You are a lawyer of the dark. Bakit kaya naging dark? By God's grace and divine intervention, it will be done. God will deliver Tatay Digong from the people who want to destroy him in God's appointed time. For now, we the people who love him are just waiting for God's rescue. God is never early, never late. He is always on time. I pray God with strength him and bring him home to his family safe and sound. Those who support Tatay Digong, let's continue praying. There is power in prayer. Let's intercede. Those who are against paghilom kamo. So masasabi ko dito, talagang malabo talaga na makalaya ng pansamantala si Tatay Digong, lalo na dyan sa kaso niyang crimes against humanity. Kasi sa kasaysayan talaga, wala pa sinuwerte na makalaya. Eto, sayang talent fees. So, pagdating sa talent fees naman ni Attorney Kaufman, talagang malaki talaga ang babayadan dyan ni Tatay Digong. Tsaka ano naman yan yung bayad niya na baka kapag nanalo yung kaso na ipanago ni Attorney Kaufman, yung kaso nito ni Tatay Digong, ay possible to guys na masahudan talaga to si Attorney Kaufman ng buo. Kasi tingin ko mukhang hindi yata buo ang masasahod nito ni Attorney Kaufman hanggat hindi niya na ipapanalo yung laban. Yun lang pagkakagam ko. Ewan ko kung mali ako, no? Pero malaki pa din na nakukuha niya ni ni Attorney Kaufman, no, kay Duterte, no? Baka monthly may natatanggap yan na sahod din, no? Kasi di din naman yan magpupursige kung hindi yan sasahudan, no? May sahod pa din naman yan, no? Pagdating dyan sa kaso ni Tatay Digong, ay kailangan niya talagang may panalo. Ito. So, sa kasaysayan nga, mismong si Attorney Kaufman na nagsabi, malabo talaga, miracle talaga ang magiging posibilidad kung sakaling mangyari nga itong pansamantalang paglaya ni Tatay Digong sa ICC. So, kung nakaabot kayo guys sa video natin, Latest News Channel, baka pwedeng mag-subscribe naman kayo at lagi kayong updated kapag may bago tayong mga video, no? So, yun lang. So, salamat sa panonood.